Hello mga mamshis sa Japan, good morning! Eto nga po pala ay December 26 pagkatapos ng Christmas. Nag-i-empake po ako ngayon yan dahil po hindi po kami dito mag New Year. Kung napapansin nyo, sobra pong laki ng bag namin dahil pinag-isa na po namin yung bagahe namin. Dahil medyo po malayo ang pupuntahan namin at medyo maliit po yung sasakyan namin, naisipan kong isend na lang ito kung saan yung location namin na pupuntahan namin. Di bali po merong dalawang paper dito, yung isa bill delivery and yung isa naman po ay cash on delivery. So ang pinili ko po ay cash on delivery. Pagdating doon, yung kapatid ko po yung magbabayad doon. Siya na rin po ang nag-request na siya ang magbabayad. At eto nga po, pinadala ko po nung December 27, Wednesday. Sabi ng taga-delivery, matatanggap daw ito kinabukasan. Kaya naman bago kami makarating doon, naandun na yung bagahe namin. Fast forward na po tayo, ito nga po ay December 29 ng Friday. Ngayon na po yung araw na aalis po kami. Di bali, susunduin po kami ng family ko. Sila ate at bunso nga pala, nagising na pala sila niyan at nakabihis na rin sila. Kaya naman ako, bago dumating sila, nag-aayos na ako. Sabi kasi nila, alas 6, nandyan na sila. Anong oras na, no? Kaya naman, nagmamadali na rin ako niyan. O diba, kilay is life talaga. At naglagay na rin ako ng shimmery. Kasi kahit haggard ka, hindi ka mukhang haggard, fresh pa rin. At eto nga sila ate at bunso, sobrang excited nila. At eto nga, dumating na nga ang dalawang Harry Potter. Nagulat naman ako dito sa dalawang to. Parehas pa naman nakasalamin. Kung meron nga lang ditong walis tambo, ibinigay ko na dito sa dalawang to. Agoy, feel na feel talaga oh. At nandito na nga pala kami sa sasakyan. Dahil hindi pa kami nag-aagahan, dumiretso muna kami dito sa convenience store. Kung mapapansin nyo, ako, si Bunso, at si ate lang ang nandito. Si daddy hindi namin makakasama dahil may trabaho pa siya. Ganito talaga dito sa Japan, sinusulit yung panahon. At pagkatapos nun, umalis na agad kami. At eto nga po, lumiliwanag na. At eto nga, may inabot sa akin yung kapatid kong bunso. Ginawa daw niya ito. Regalo daw niya sa akin. Pero ang galing, diba? Sabi nga namin sa kanya, pwede niyang ibenta ito. At hindi lang hikaw ang ginagawa niya. Meron ding keychain. At eto nga, nakakalayo-layo na kami. Grabe, ang ganda. At eto nga yung unang stopover namin. Di bali, umihi muna pala kami at bumili ng snacks dahil medyo malayuan pa yung biyahe namin. At masakit din sa puwet kapag lagi nakaupo, di ba? Kaya tayo-tayo rin paminsan-minsan. At eto nga, may tinitingnan pa ako pero medyo nahiya ako sa kapatid ko. Siya ang nagbayad kasi lahat. You know, yamanin. Char! Here again, nag-stopover kami. Ay, lamig! Wala akong jacket pala. Nasa car. Ay! May sumama! May sumasama! May Harry Potter sumama! Go! Go! Go inside! It's the goal! Go! Go inside! Go inside! Ang Harry Potter. Nagpalit nga pala yung papa ko at si Minato. Sa mga hindi nakakaalam, taga Okinawa nga pala si Minato. Kapag napadpad kayo doon, isigaw nyo lang, Minato! Char, baka nanonood siya. At eto nga si Daddy, nag-send nga pala siya ng video sa akin. Nasa trabaho pa rin si Daddy, pero half day lang naman daw sila. At eto nga, nakikita na namin yung Mount Fuji. Ang laki pala niya sa personal. Siguro kung mas malapitan pa, mas malaki to. Ang ganda niya tingnan, di ba? Sabi nga namin, siguro napakalamig sa taas dahil may yelo na rin. Grabe, ang galing talaga ng creator natin, no? Mapapawaw ka na lang sa gawa niya at mapapa-amaze. At eto nga, habang nasa biyahe nga kami, nag-send nga pala si Daddy ng video. Saigo Shigoto. Saigo Shigoto. Shaigo? Shaigo? So, yan. So, yung mga visor ko. Yan. Yung moto, lamig na lamig. Ichiban Kensaer. At nandito na nga kami sa destination namin, sa Kanagawa, Ken. Bago nga pala kami pumunta sa bahay ng kapatid ko, dumaan muna kami dito sa Mr. Max para kumain ng lunch.
At eto nga, naghahanap kami ng makakainan. Nandito nga pala kami sa food court at naghanap na rin kami ng mauupuan. At eto nga, umupo muna ako dahil nag-iisip ako kung kakain ba ako o hindi dahil parang nabusog ako sa mga snack na nabili namin kanina. At sa oras din yan, tinatanong ko si ate kung anong gusto niya. Pero sabi niya, bumibili na daw yung lolo hapon niya. At eto nga si Takara, yung bunso namin kapatid, meron na siyang pagkain. Habang nag-voice over nga pala ako, naalala ko yung huli kong video. KFC din pala yung kinain namin. Tapos ngayon, KFC pa rin yung kakainin ko. Sa mga hindi nakakaalam pala, paborito ko talaga yung fried chicken. At syempre, dito sa Japan, walang kanin sa KFC. Bumili ako sa ibang store ng kanin syempre. Nahihiya nga ako sa tendero kasi kanin lang yung bibilhin ko. Yan. Rice. Ayan. Nung natapos na nga kami, dumiretso naman kami dito sa Iyon dahil sabi ng mama ko bibili daw siya ng regalo doon sa anak ng kapatid ko. At eto nga si Bunso, nabudol ang kanyang tito, hindi makahindi. Paano kasi, minsan lang siya nandito. At eto nga, hinihintay pa rin namin yung nanay namin dito sa waiting area. Napakatagal mamili, hindi lang pala mga laruan yung binili niya. Agoy! At after 10 years, nakaalis na rin kami doon. At eto nga, habang binabaybay nga namin ito, ang ganda pala dito sa Kanagawa, Ken. Malapit nga pala yung kapatid ko sa dagat. Kaya kung makikita nyo o mapapansin nyo, ang daming nag-surf dito. At yung mga tao dito, hindi lang mga Japanese ang nandito. Ang daming iba't ibang lahi at parang Hawaii yung style niya. Hindi pa naman ako nakakapunta dun pero parang ganon. At sa tagal ko na dito sa Japan, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganito dito. Sabi ko nga kay ate, kapag bakasyon niya sa summer, pwede kami pumunta dito dahil napakahilig sa dagat. Alright. Wow, we're here na! Tita Seiko! We're here na! At nandito na nga pala kami. Wala pala yung kapatid ko. Pero buti na lang may susi si Takara kasi lagi siyang naandito. Siya kasi yung kahalili na mag-alaga sa anak na kapatid ko. Grabe, ang laki ng bahay nila. First time ko kasi makarating dito sa bagong bahay nila. At ayun nga, kinagabihan, dumating na nga pala si daddy niyan. Tapos na pagkatapos ng trabaho niya, dumiretso agad daw siya dito. Di bale, nag-Shinkansen nga pala si daddy. O diba, akala niyo wala siya? Hindi pwede yun. At ayun nga, ngayong bagong taon panigurado ko. Ang iba sa atin ay may bagong resolution. Pero ang tanong, hanggang matapos ba ang taon, matutupad mo ba yon? Baka wala pa sa kalahati ng taon, hindi mo pa rin nagagawa. Dahil bagong taon na nga, magbagong buhay na. Panahon na siguro na umpisahan mo na mabago ang disposition mo sa buhay. Bagong diskarte, bagong teknik, at bagong ikaw. At syempre, hindi naman pwede magkaroon tayo ng amnesia na makakalimutan na natin ang mga nakaraan sa nagdaang panahon. Lilingon at lilingurin pa rin natin yan. Ang mahalaga, yung chance na ibinigay sa atin ng mundo ngayon para muli tayong mag-umpisa. Yung nagdaang 2023, yaan yung taon ng survival ka. At ngayong 2024, ang taon ng revival mo. Buhayin mo muli ang sarili mo. Hilahin mo muli ang pag-asa na matagal nang natabunan ng takot at lumbay mo. Ipakita mo kung sino ka. Alalahanin mo ang mga pangarap na natabunan na. Habang nakahiga ka sa lawak ng imagination mo, gamitin mo yan at gawin ngayong taong ito. This year, uulan ng opportunity sa buhay mo. This year, magiging mayaman ka. Pero hindi mangyayari yon kung iisipin lang natin. Kumilos ka at hayaang mahiya ang sangkalawakan sa ibinibigay ng enerhiya mo sa gagawin mo. Ngayong taon, aangat pa ang antas ng buhay mo. Ngayong taon, wala nang sakit at pait na papasanin mo. Ngayong taon, isulat mo yan sa puso mo.
at magiging successful ka. Yun lang po. Salamat!